Sa bawat gabi, palihim siyang pumapasok sa bahay ni Mama. Tahimik, maingad, arabang may itinatago. Pero ang hindi niya alam, may nakakakita. Hindi lahat ng lihim ay nananatiling lihim. 32 taon na ako. 4 na taon na kaming kasal. At sa loob ng 4 na taon, akala ko, kilala ko na siya. Lumaki akong walang ama. Hindi ko siya kailanman nakilala. Si Mama lang ang kasama ko. Siya ang naging mundo ko. Akala ko, nang dumating siya sa buhay ko, na kompleto na ako. Na sa wakas, may lalaking magtatanggol sa akin. Magmamahal sa akin. Hindi ako aiwan. Pero may mga gabing hindi mo inaasahan. Gabing hindi mo kayang ipaliwanag. Hanggang sa dumating ang tanong na, hindi mo akalaing itatanong mo sa sarili mo. Ano nang ginagawa ng asawa ko sa bahay ni Mama? Gabi-gabi. Noong unang beses na may napansin akong kakaiba, hindi pa agad ako nagduda. Madaling araw yun. Nagising ako ng hindi inaasahan, walang panaginip, walang ingay. Basta bigla na lang akong nagmulat na mata. At agad kong napansin na wala siya sa tabi ko. Yung parte na kama kung saan siya palaging natutulog, malamig na. Matagal na siyang umalis. Umupo ako. Nakiramdam. Tahimik ang buong bahay. Walang tunog ng tubig. Walang tunog na yapak. Walang anino ng ilaw mula sa kusina o banyo. Walang kahit anong indikasyon na may gising sa kabilang bahagi ng bahay. Ilang minuto akong nanatili sa gano'n na posisyon. Inapakinggan kung may maririnig akong galaw. Wala. Pagbalik niya sa kwarto, normal lang ang kilos niya. Arang walang nangyari. Sabi niya, nauhaw daw siya. Nagpunta raw sa kusina para uminom ng tubig. Pero hindi ko narinig ang gripo. Hindi ko narinig ang pagbukas ng ref. Hindi ko narinig ang tunog ng baso o ng kahit anong kaluskos. Tahimik. Arang wala talaga siyang ginawa. O, arang hindi talaga siya nagpunta sa kusina. Hindi ko agad sinabi. Ayokong mag-isip na masama. Ayokong magmukhang paranoia. Pero mula noong gabing yon, arang may bumukas na maliit na pinto sa isipan ko. Isang pinto ng duda, na bawat gabi, alaki ng palaki. Kinabukasan, nag-almusal kaming tatlo, ako, si Mama, at ang asawa ko. Tahimik ang mesa. Mas tahimik kaysa sa deity. Hindi ko agad pinansin. Baka pagod lang sila, pareho. Pero habang kumakain, napansin ko ang isang bagay na hindi ko na mabura sa isip ko. Hindi man lang siya tumingin sa mga mata ni Mama. Alam mo yung natural lang na tingin kapag may kausap ka. Kahit saglit lang. Yung simpleng pagtango o kahit pagkibit balikat habang nag-uusap. Wala. Ni minsan, hindi tumama ang mata niya sa mata ni Mama. Tahimik siya. Mas tahimik pa kaysa sa karaniwan niyang pagkatao. At si Mama, parang walang gana. Wala rin siyang tingin sa asawa ko. Parang pareho silang may sinasadyang iwasan. Hindi lang ang isa't isa, kundi pati ako. Napansin ko ring malamig ang mga kilos ng asawa ko. Wala yung karaniwang paglalambing niya sa umaga, yung tanong kung okay ang tulog ko, o yung simpleng halik sa pisngi bago umalis. Gayon, ni isang salita, wala. At hindi ko maintindihan kung bakit. Pero ramdam ko sa loob ko. May mali. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang. O kung may tinatago talaga sila. Pero doon nagsimula ang hindi mapigilang pagdududa. Na bawat kilos nila, bawat katahimikan, may ibig sabihin. Mula noong gabing yon, naging mas mapanuri na ako. Hindi na ako natutulog na mahimbing. Gabi-gabi, usa akong nagigising. At gabi-gabi, paulit-ulit ang pangyayari. Sa pagitan ng 2:00 hanggang 3:00 na madaling araw, arang alarmado ang katawan ko. Napapadilat ako ng mata nang hindi ko sinasadya. At palagi, wala siya sa tabi ko. Noong una, inisip ko, baka sakto lang. Baka kailangan niya lang talaga ng tubig, ng hangin, ng sandaling katahimikan. Pero naging routine na ito. Isang gabi, sinundan ko siya. Tahimik akong tumayo. Dahan-dahang binuksan ang pinto ng kwarto. At mula sa may hagdan, nakita ko ang pintuan palabas na marahang sumasara. Hindi niya alam. Nakita ko siyang lumabas. Kinabukasan, tinanong ko siya, mahinahon, walang halong panunumbat. Baby, napansin ko lang. Lagi kang nawawala sa madaling araw. Saan ka nagpupunta? Hindi siya agad sumagot.
Pero ngumiti siya na pilit at sinabi, sa garahe lang. Minsan kasi hindi ako makatulog, kaya tumatambay lang ako doon. Minsan sa sala, o minsan kay mama, kasi hindi rin siya makatulog minsan. Tumango lang ako. Pero ang utak ko, hindi matahimik. Kasi ilang araw bago yon, sinabi niya sa akin na mahimbing ang tulog ni mama tuwing gabi. At nung isang gabi, sabi niya naman, nasa banyo lang siya. Pero hindi ko naman narinig ang gripo. Hindi ko narinig ang flush. Wala. Iba-iba ang sinasabi niya. Iba-iba ang mga detalye. At wala ni isa ang nagtutugma. Sa bawat bagong paliwanag niya, mas lalo akong kinikilabutan. Hindi dahil sa kung anong sinabi niya, kundi dahil alam kong nagsisinungaling siya. At mas nakakatakot yon kaysa sa katotohanan. Hindi ko na kinaya ang bigat ng iniisip ko. Sa mga gabing paulit-ulit siyang nawawala, sa mga sagot niyang hindi nagtutugma. At sa mga tinginan nila ni mama na parang may iniiwasan. Alam kong kailangan ko nang may kausapin. At ang pinakaunang taong naisip ko, si mama. Isang umaga, habang nagluluto siya sa kusina, nilapitan ko siya. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog na mantikang kumukulo. Tumayo ako sa tabi niya, at kahit nanginginig ang boses ko, tinanong ko, Ma, may napapansin ka ba kay pangalan ng asawa nitong mga nakaraang gabi? Hindi siya agad sumagot. Tuloy lang siya sa paghalo sa kawali. Tila ba narinig niya ako, pero hindi alam kung paano sasagot. Maya-maya, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Hindi galit, pero may kaba sa mga mata niya. At sa kanya sinabi, mahina pero diretso. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Ramdam ko ang panginginig ng sikmura ko. Yung pakiramdam na parang biglang lumamig ang hangin kahit umaga. Hindi ako sumagot agad. Tinitigan ko lang siya at doon ko napansin. Arang may kinikimkim si mama. Hindi niya sinabi kung meron ba siyang alam o wala. Hindi niya ako tinanong pabalik kung bakit ko naitanong yon. Pero yung paraan na pagsagot niya, yung tonong parang nahuli sa akto, yung biglang pag-iwas na tingin pagkatapos, lahat ng yon ay hindi ko makalimutan. At doon ako lalong kinabahan. Kasi kung si mama mismo ay hindi rin makatingin ng diretso, mas malalim ang problema kaysa sa iniisip ko. Simula noong umagang kinausap ko si mama, may nagbago. Hindi lang sa kanila, kundi sa akin. Ang pagdududa na date para lang sa asawa ko. Anti-unti na ring tumama kay mama. At doon ako lalong natakot. Kasi paano kung hindi lang siya ang nagsisinungaling? Ano kung pati si mama, ang tanging taong pinakakatiwalaan ko sa buong buhay ko, ay may tinatago rin. Hindi ko na alam kung saan nagsisimula ang paranoia at saan natatapos ang katotohanan. Pero bawat araw na lumilipas, arang ako ang naiba. Ako ang nalalamig. Ako ang iniiwasan. Nagiging mas madalang ang mga yakap ni mama. Ang mga simpleng tanong kung kumain na ba ako, kung okay lang ba ako, unti-unti na lang. At ang asawa ko, mas naging magaan ang kilos tuwing kasama si mama kaysa kapag kaming dalawa lang ang magkasama. At doon ko nasabi sa sarili ko, bakit parang sila ang mas kampante? Bakit parang ako ang labas sa usapan? Bakit parang sila ang may lihim? At ako ang pinagtataguan, yung bahay na dating tahanan. Anti-unti nang nagiging banyada. At ako, kahit nandiyan ako gabi-gabi, pakiramdam ko, ako ang hindi dapat nandoon. At minsan, ang pinakamasakit hindi ang maloko, kundi ang magsimulang hindi napagkatiwalaan ang mga taong akala mong hindi kailanman lalayo. Hindi na talaga ako nakatiis sa mga gabi-gabing pagdududa. Gusto kong malaman ang buong katotohanan, kahit gaano man ito kasakit. Kaya isang gabi, nang walang alam ang asawa ko at si mama, nabasya akong gumawa ng isang hakbang na matagal ko nang kinatatakutan. Kinuha ko ang lumang cellphone na nakatago sa drawer, yung hindi na ginagamit, walang SIM card, walang tawag, walang text. Nilinis ko, inayos ang bacteria, at sinigurong kaya mag-record ng video. Maliit lang ito, madaling itago. At doon ko ito inilagay, sa sala ni mama, sa isang sulok kung saan nakikita ang pintuan at parte ng labas ng bahay. Gabi-gabi, kapag natutulog na ang lahat, sinisilip ko ang mga video. Isang halo ng kaba at pag-asa ang nadarama tuwing binubuksan ko ang phone. Sa bawat minuto ng video, nagdadalawang isip akong may makikita.
o baka wala. Hanggang isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang recording, may nakita akong hindi ko inaasahan. Doon sa dulo ng video, bandang-bandang hating gabi, lumabas siya, ang asawa ko. Tahimik siyang lumalakad papasok ng bahay ni Mama, hindi dumarating sa kwarto namin. Pero hindi iyon ang nakakabigla. May kasabay siyang isang lalaki, malapit, halos magkadikit ang mga kamay nila. Nagtatawanan sila na parang may alam na hindi ko. Hindi sila basta nag-uusap lang, may kakaibang tensyon, isang lihim na palihim na ibinabahagi. Arang walang pakialam na may nakatingin. Hindi ko na matiis. Napayak ako ng walang tigil, na maninag ko ang katotohanan matagal ko nang hinahanap. Ang mga gabing walang kasagutan. Ang mga lihim na pinakakaitan sa akin. At doon ko naisip, hindi lang pala asawa ko ang may tinatago. At hindi pala ako ang sentro ng mundong ito. Inilit kong balikan ang video ng maraming beses. Arang bawat pa-play ng recording ay may bagong detalye akong natutuklasan. Nangyari iyon sa isang gabi na hindi ko malilimutan. Nakita ko siya, ang asawa ko, tahimik na pumapasok sa bahay ni Mama. Walang ingay, walang alarmang lumabas. Para siyang anino na dahan-dahang gumagalaw sa dilim. Habang lumalakad siya sa sala, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Tumingin siya sa paligid, siguraduhin walang nakakakita. Pagkatapos, lumapit siya sa isang sulok ng bahay, doon kung saan mahirap makita sa normal na pagtingin. At doon, sa dilim ng sulok na iyon, may isang tao. Isang anino. Dahan-dahang yumakap siya sa aninong iyon. Hindi lang iyon, may halik pa. Isang halik na puno ng lihim at tinatago. Isang halik na para bang isang pangakong hindi kailanman ibabahagi sa akin. Hindi ko may paliwanag ang sakit na naramdaman ko nang makita iyon. Parang sumakit ang puso ko ng husto habang pinagmamasdan ko ang isang eksenang iyon na kailanman ay hindi ko inasahan. Nang matapos ang kanilang yakap, dahan-dahang lumayo ang anino. At ang asawa ko ay bumalik sa pintuan, tahimik na lumabas ng bahay ni Mama, apunta sa amin. Hindi niya alam na lahat ay naitala. Hindi niya alam na nakita ko ang katotohanan sa likod ng mga gabi-gabing pagkawalan niya. Na makita ko ang video, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bigla akong tumakbo papunta sa CR, hawak ang tiyan, habang umuga ng walang tigil. Arang ang bawat hininga ay mabigat, at ang mando ko ay gumuho sa loob ng ilang minuto. Hindi ko may paliwanag ang sakit sa puso at utak ko. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili. Paano nangyari ito? Ang asawa ko at si Mama. Arang isang panaginip na nagising ako sa pinakamadilim na katotohanan. Yung katotohanang matagal ko nang tinatakas. Yung katotohanang ni hindi ko inaasahan na iyan ang mangyayari sa pamilya namin. Ang dami kong tanong na hindi ko alam kung kailan masasagot. Ang dami kong luha na hindi ko alam kung kailan titigil. At ang sakit na dala ng pagtataksil at pagkakanulo ay parang apoy na unti-unting sumusunog sa lahat ng bahagi ng puso ko. Sa sandaling iyon, ang mando ko ay nawasak. At ang mga taong akala ko'y matibay na pundasyon ng buhay ko, ay siya palang dahilan ng pagkasira nito. Hindi ko na kaya pang tiisin ang pagdurusa na dala ng mga lihim at kasinungalingan. Isang gabi, habang tahimik ang bahay, napasya akong kausapin siya ng harapan. Dinala ko siya sa kusina, kung saan tahimik ang paligid at walang ibang makakarinig. Tahimik siyang nakatayo roon, nakatingin sa sahig, hindi nagsasalita. Alam kong may mabigat siyang dinadala sa puso niya, pero hindi niya iyon inilalabas. Inilit kong kalmahin ang sarili ko, ahit ang puso ko ay para ng pumuto. Nilapitan ko siya at tinanong ng diretso. May relasyon ba kayo ni Mama? Tumigil siya sa paghinga. Tumingin siya sa akin. Pero hindi sa mga mata, sa sahig pa rin. Hindi niya sinabi ang kahit isang salita. Bigla, tumayo siya mula sa kinatatayuan. Ang mga luha ay unti-unting bumagsak mula sa kanyang mga mata, tahimik, walang ingay. Parang pagluha na puno ng pagsisisi at pagkasawi. At hindi niya ako tiningnan habang siya ay papalabas ng kusina. Tumalikod at umalis, iniwan akong nakatayo roon, nag-iisa, may pusong sugatan at tanong na walang kasagutan. Hindi ko alam kung kailan darating ang araw na makukuha ko ang mga sagot na hinahanap ko. Pero sa gabing iyon, nalaman ko na ang sakit ng pagtatapat. Hindi lahat ng katotohanan ay kayang harapin ng sabay-sabay. Hindi na ako nakapagpigil.
Dala ang galit, sakit, at sama ng loob. Sinugod ko si Mama sa loob ng bahay. Hinarap ko siya ng diretso. Hindi na nag-iisip kung ano ang magiging resulta. Ano to? Bakit siya nasa kwarto mo gabi-gabi? Sigaw ko, halatang nilulunod ng emosyon ang bawat salita ko. Napatingin siya sa akin ng may pagkabigla. Tumigil siya sa ginagawa, nanlumo, at tila natigilan. Yung klase ng titig na nagsasabing may mabigat siyang itinatago. Dahan-dahan niyang inalalayan ang sarili para hindi bumagsak. At sa mahina niyang tinig, bumulong siya. Anak, hindi mo alam. Hindi ako makapaniwala sa mga susunod niyang sasabihin. Arang bumagsak ang mundo ko nang marinig ko ang mga salitang iyon. Mga lihim na matagal na niyang tinatago. Mga bagay na hindi ko inakala na haharapin ko mula sa ina na minahal ko ng buong puso. Sa gabing iyon, napagtanto ko na ang mga sugat na dala ko ay mas malalim pa kaysa sa mga naisip ko. At ang katotohanan ito ang simula lamang ng isang masalimuot na kwento na kailangang harapin. Hindi ko matanggap ang mga sinabi ni Mama ng una. Parang nabalutan ako ng dilim at ang bawat salita niya ay isang dagok na pumipintik sa puso ko. Hindi siya pumupunta para sa akin. Mahina niyang wika, pero buo ang bigat ng mga salitang iyon. Dumaan ang mga segundo na para bang tumigil ang mundo ko sa pag-ikot. Tumingin siya sa akin, mata niya puno ng kalungkutan at pagsisisi. Tumupunta siya para sa tatay mo. Pilit kong inalintana ang mga salita, pero hindi ko maiwasang mapuno ng tanong ang isip ko. Ano ang ibig sabihin niya? Paano nangyari iyon? Bakit hindi niya kailanman sinabi sa akin? Unti-unti, ipinagsalaysay niya ang mga lihim na matagal nang nakatago. Ang relasyon ng asawa ko at ng aking ama, isang nakaraan na puno ng sakit at pagtataksil. Isang kwento ng pagtatago at kasinungalingan na bumalot sa buong pamilya. Sa gabing iyon, ang lahat ng mga palaisipan na bumabagabag sa akin ay nagkaroon ng sagot. Ngunit ang sagot na iyon ay masakit kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang pala ako ang naloko. Naloko kami lahat. At habang pinapakinggan ko ang revelasyong iyon, ramdam ko ang bigat ng isang pamilya na unti-unting nabibiyak. Sa loob ng maraming taon, akala ko patay na ang tatay ko. Isang alaala lamang siya, isang pangarap na nawala na. Pero sa gabing iyon, binuksan ni Mama ang pinto sa isang lihim na matagal na niyang tinatago. Hindi siya patay, mahina niyang sabi. Nasa silong siya, nakaratay, at hindi ko gusto na malaman mo ito. Aliwanag niya na matagal nang may malubhang sakit sa pag-iisip ang tatay ko. Isang sakit na hindi lamang pisikal, kundi pang kaisipan at emosyonal, na nagdala sa kanya sa madilim na sulok ng buhay, na halos nawalan na ng pag-asa. At dito na pumapasok ang pinakamalalim na lihim. Ang asawa ko ang tumutulong sa tatay ko. Hindi dahil sa pag-ibig sa akin, kundi dahil nakiusap si Mama. Nakiusap siya na tulungan mo siya. Sabi ni Mama, may halong lungkot at pag-aalala. Ayokong masira ang alaala mo sa kanya, dagdag pa niya, na parang iniingatan ang mga piraso na nakaraan ko na ayaw niyang mawalan. Naramdaman ko ang matinding halong kalituhan, takot at galit. Paano naging ganito ang pamilya ko? Aano ako napunta sa gitna ng mga lihim na ito? At higit sa lahat, aano ko haharapin ang katotohanan ito? Sa gabi-gabi kong pagmamasid, sa bawat lihim na natuklasan, ang akala kong pagtataksil ay isa palang uri ng sakripisyo. Isang sakripisyong hindi ko maintindihan noon. Isang lihim na itinago hindi para saktan ako, kundi para protektahan ako mula sa isang katotohanang masakit. Ngunit habang lumalalim ang gabi, habang lumalalim ang dilim sa paligid, ang tanong kong gayon ay mas matindi, mas malalim. Bakit kailangang itago sa akin ang lahat? Bakit ako ang huling nakakaalam? At ano ang halaga ng katotohanang nililihim mula sa puso ng isang anak? Marahil ang sagot ay hindi ko pa handang matanggap. Marahil ang dilim na ito ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Isang kwento ng pamilya, ng pag-ibig, ng pagkakanulong, at ng mga lihim na naghihintay na mabunyag. At sa bawat gabi na lumilipas, tinatanggap ko na kahit gaano kadilim ang mundo, may liwanag na naghihintay sa dulo ng lahat.